Nilinaw po ng DOH at Bureau of Quarantine o BOQ na ang pagsasagawa ng border surveillance at screening protocols ay karaniwan ng ginagawa sa mga paliparan at pantalan may binabantayan mang virus o wala. Ayon sa BOQ, lahat ng pantalan at paliparan sa bansa ay may nakatalagang BOQ substations kung saan may infrared thermal scanners na nakapwesto sa arrival concourse. 2 BOQ nurses po ang nakatalaga sa mga thermal scanners na ito para mamonitor ang temperatura ng mga papasok na pasahero galing sa ibang bansa. Tutunog po ang scanner kapag mas mataas sa 37.5 ang temperatura ng taong nabasa nito. May spotters din na nakatalaga para mano-manong obserbahan ng mga pasahero kung may sugat o rashes ito. Matapos po ang primary screening, sasailalim sa interview at physical check alinsunod sa health and safety protocols ang pasaherong nakitaan ng sintomas ng sakit. Sakaling kailangang i-refer ang pasahero sa ospital para sa karagdagang pagsusuri, dadalhin po ito sa DOH-designated hospital katulad ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM. Bukod po sa nasabing proseso, may health declaration checklist din sa e-travel app na kailangang kumpletuhin ng lahat ng papasok na pasahero sa bansa. Sa deklarasyong ito, makikita ng BOQ kung galing sa flagged countries ang pasahero at sasailalim sa karagdagang pagsusuri. Para naman po magbigay ng karagdagang detalye, makakausap natin live ang OIC Director ng Bureau of Quarantine, si Dr. Roberto Salvador Jr. Doc Obet, magandang umaga. Tayo po ay mangangamusta lamang po sa inyong border surveillance para po sa binabantayan na Nipah virus sa India. Good morning po. Magandang umaga po, Sec Ted. Magandang umaga po, Director Tina. At sa lahat po nakikinig sa atin ngayon. Good morning, Director Obet. So sige po, Sec, kayo po ba ay hingi na po tayo ng report sa BOQ, Sec? Oo, unang-una papaliwanag ko siguro na naintindihan nila yung Bureau of Quarantine ay under the Department of Health. Pero sa airport at saka mga pantalan sa mga seaport, nagtatrabaho yan. Akala nila kasama ng customs at saka ng immigration. Yung customs sa finance, yung immigration, Department of Justice. Ang quarantine under the Department of Health. At ang binabantayan nila, paliwanag mo nga ang trabaho ng quarantine officers, Dr. Obet. Po, maraming salamat po, Sec Ted. Una-una po, nagpapasalamat kami sa laging pagsuporta nyo sa Bureau of Quarantine. Ang Bureau of Quarantine po, nagbabantay po sa lahat ng pantalan at paliparan natin 24 oras sa lahat po ng mga international travelers na dumarating sa Pilipinas. Ito po ay para masigurado natin na maiwasang makapasok yung mga binabantayan nating sakit tulad ngayon po ng Nipah virus. Yan. At malaki ang ginawang tulong ng BOQ nung panahon ng COVID-19. Kasi sila talaga yung may thermometer, kaya nalagyan na ng mga electronic thermometer. Napansin nyo, pag dumating kayo sa Pilipinas, sa airport, kahit anong airport, may mga nakatayo dyan, naka-uniform. BOQ yon, yung parang may blue na rangko dito, tapos naka-uniform na white, tapos naka-camera sila. Pinabantayan nila yung crowd at makalaman nila kung may mataas ang temperature. Ayan, pinapakita sa ating video yung mga monitor. Tsaka minamata rin. Recently nga, may nakita sila yung monkeypox, sila naka-surveillance yan. At ayan, pinautusan na nga tayo ng presidente na increase ang ating surveillance. So, I'm sure anong mga ginagawa niyong efforts para mag-increase yung surveillance against this Nipah dito sa India? Paliwanag mo ulit. Magandahan po, dahil po sa mga sa e-travel natin, namomonitor na po natin kaagad yung mga binabantayan nating flight na galing po ng India. Sa ngayon po meron ginagawa paliwanag mo yung e-travel. Kasi lahat ng pasahero nagpipilap niyan. Pagpalabas at papasok, kahit foreigner, pag sakay mo pa lang ng eroplano, hihingi na yung filled up e-travel. Ano ba yung e-travel? Apo, tama po, Sec Ted. Napaka-importante po na ipaalala natin sa mga travelers po na sagutan po ng tama ang e-travel natin. Ito po ay dapat pong sagutan 72 hours po bago kayo bumalik dito sa bansa. Kailangan po sagutan yung mga health information na makakatulong po para po ma-screen natin kung kayo po merong tsansa na makapagdala ng sakit galing dun sa country of destination nyo.
So Sec, yung thermal scanners kasi Doc Obet, yung nakikita natin sa regular na araw, may virus man o wala, nandiyan naman yung thermal scanners eh. Yes, nandiyan yan. In place yung ating security, yung ating border surveillance, yung ating monitoring through the help nung mga nurses natin sa BOQ. Nurses po ang nakatayo doon sa monitor, tinitingnan kung lalampas sa 37.5 yung temperatura nung dumaan. Tapos meron din pong mano-mano na nagsa-spot check kung may rashes o merong mga physical manifestations na maaaring may sakit yung nakita nila na pasaherong bumaba ng eroplano. So ito po ay regular. Pero ang sabi po doon sa inyong report, yung e-travel, doon pa lang sa e-travel, tatanungin na yung pasahero kung saang bansa siya galing. Di ilalagay. Ano po ang ginagawa ninyo kung yung pasahero ay galing ng India? Because we have one direct flight from India going to the Philippines at yung India po yung binabantayan kasi nandun yung virus. So, meron po ba kayong special protocol kapag yung pasahero ay galing sa India? Sa ngayon po, wala naman po tayong dinadagdag na travel restriction. So, importante lang po talaga is minomonitor natin maigi yung mga travelers po na galing po doon sa flight na minomonitor natin. Kaya pinapaigting po natin yung pagsusuri sa kanila kung meron pong lagnat. And yung mga spotters po, importante rin po para po makita natin yung tinatawag natin clinical eye, trained sila na makakita po ng mga additional signs symptoms kung sakaling hindi po talaga sila nag-declare ng tamang informasyon sa e-travel. Actually, nung monkeypox, ang gagaling ng mga quarantine officer, nakadetect sila ng mga tinatago eh. Naguhoodie, tinatakpan yung muka, tapos naka-long sleeves, naiispatan. Director Tina, kahit po nawala po ang pandemic, ang BOQ po ay patuloy pong ginagawa yung regular border control screening procedures natin. So kaya po normal na ito, kaya po makakasigurado po ang publiko na lahat po ng mga pasahero na dumarating dito sa bansa ay nababantayan at namomonitor po ng Bureau of Quarantine. So kamusta ngayon po, po, kamusta po every ngayon day yung po. monitoring nyo? Sorry sir, sorry doc. Kamusta po ngayon yung monitoring po ninyo? Because if I'm not mistaken, you're also submitting your reports to DOH. Pero maganda po kayo po mismo yung magkumpirma po sa amin dahil kayo po yung unang makakakita kung nakapasok o hindi yung virus. So give us that report po, sir. Kamusta po ang inyong pagbabantay sa borders po natin? Sa ngayon po, mula po lumabas po yung issue about Nipah, wala po tayong namomonitor or nai-intercept po. Even po galing doon sa binabantayan natin direct flight from India. So sabi nga po natin, ang BOQ po 24/7 po nagbabantay po kay sa mga pasahero para masigurado po na maiwasang makapasok yung nakakatakot na mga nakakahawang sakit po. Obet, Tina, gusto ko sanang malaman ng mga kababayan natin, ang ating Bureau of Quarantine, ang ating focal office na kasali doon sa tinatawag na International Health Regulations. Yung IHR, International Health Regulations, dito nire-report ng World Health Organization yung mga disease na lumalabas sa iba't ibang bansa. In fact, alam na nilang may Nipah sa India bago pumutok pa sa balita. So, unang nai-inform ang ating focal office like the Bureau of Quarantine, our Epidemiology Bureau, at naglalabas ng information sa atin. So, alam na natin yan matagal na nung bago nakuha ng news article. So, nag-heighten sila ng gumagawa sila ng action based on mga reports ng International Health Regulations. Okay. So siguro po yung mensahe na lang po para sa ating mga kababayan, Doc, para po kampante din po tayo na nakabantay naman po ang BOQ sa lahat ng pantalan at paliparan para po mabantayan at hindi awa ng Diyos, hindi po makapasok itong virus sa Pilipinas. Po, maraming salamat po sa pagkakataon po, Secretary Ted and Director Tina. Pinapaalala lang po namin sa mga kababayan natin na wala po kayong dapat ikapangamba dahil po ang Bureau of Quarantine po ay talaga pong nagsaservisyo para po maprotektahan ng bansa laban sa mga ganitong sakit. So, importante lang po na kung pupunta kayo sa ibang bansa, siguraduhin po na alamin kung ano po yung mga sakit na pwedeng makuha doon. Lagi po natin tandaan yung standard precaution, paggamit ng mask,
paghugas ng kamay, social distancing, para po maiwasan na mahawa tayo kung sakali po na-expose tayo sa sakit kung saan kayong galing bansa. So Ayun. maraming salamat po sa pagkakataon po. Thank you, Obet. At reminder sa ating mga travelers na Pilipino, kung nagpunta tayo dun sa like yung country destination na may NIPA, at may naramdaman kayo pagbalik nyo, pwede kayong lumapit sa ating mga quarantine officers. Tutulungan nila kayong magpa-test, ma-confine, at ma-prevent mag-uwi ng pasalubong na hindi ka nais-nais. Okay, maraming salamat po ang OIC Director 4 ng Bureau of Quarantine, Dr. Roberto M. Salvador Jr. Ingat po kayo, Thank sir. you, Obet. Have a nice weekend. Thank you, Secretary. Salamat po.